Welcome back guys sa channel natin. Ngayon yung lingkod, Gapito nga pala ulit, Gaptivity. Medyo naging busy lang tayo guys, ang dami nating ginawa. Kaya ayun, ngayon lang tayo ulit makakapagbigay ng info and update at the same time. For today's topic guys, ang share ko sa inyo yung kasunod na scenario nung episode 8 natin, kung maalala nyo. About naman to guys doon sa condition ng female gapi natin after niyang manganak. Okay, share ko sa inyo yung insights ko, at the same time yung actual ko na na-experience, and syempre pati yung mga bagay na nasaksihan ko in actual, no? So yun, simulan na natin guys, let's go! Bago nga pala tayo magsimula guys, papakita ko lang muna sa inyo itong Red Dragon Snake Skin ko na trio. Kung marirecall nyo guys yung episode 9 natin, yung in-example ko doon na Red Dragon Snake Skin, ito guys yung anak nila. Pero yung nandun kasi sa video, isang female lang yung nandun. Kumbaga meron pang isang female na preggy na talaga. So doon ang galing itong isang female na nandyan, then isang female naman doon sa mismong actual video. Ayan. Itong trio nga pala na to guys is nabili na sa akin. Shoutout nga pala kay Sir Tristan Jason Salva. Hopefully maparami nyo sila sir. Ayun, quality naman tong Red Dragon natin. Actually, third generation na to. Hindi pa rin kumukupas yung kulay. Consistent pa rin from male to female. Ganda ng coloration guys. 2 months mahigit pa lang sila, and mostly nga dahil sa pand na yun, puro lumot lang talaga yung karamihan sa lahat ng nakakain nila. At ito na nga guys yung update sa Dumbo Ear female natin. Actually guys, nag-drop na siya ng 6 na fry. Yun nga lang, ang duda ko nakain yung iba, kasi nung hinuli ko yung ibang fry, malaki pa talaga yung tiyan niya. So thinking ko maglalabas pa siya ng iba, pero pagdating nung kinabukasan, wala, ganun pa rin. Ito nga pala guys yun. Di ko sure kung malinaw sa inyong nakikita nyo, no? Pero 6 yun lang yung fry na nandyan. Yun lang talaga yung naabutan ko na nasagip ko talaga. But yun, nung inabangan ko yung mga next hours, wala na siyang nilabas na na fry. And ayun guys, isa pa sa nakakalungkot lang, no, yung pair niya na male, hinahanap ko kanina pa kung saan napunta. Yun pala guys, patay na siya guys. Ayun, kinakain na siya ng snail, pinagpipiestahan na siya ng 2 snail. So nagulat talaga ako doon, kasi nung time na nag-drop yung female natin, ni-remove ko agad yung fry. Tapos after I think 8 days din yung lumipas simula nung nilagay ko dito yung male na pea-dirt. Yun nga lang guys, pagising ko kinabukasan, ayun, ito na yung nangyari. Patay na guys yung male pea-dirt ko. And ayun, nasa closer look, ito yung status ngayon nung female natin. So okay pa rin naman guys yung niya, yung belly niya. Okay pa rin yung katawan niya. Yun nga lang, medyo kumupas lang yung kulay ng buntot niya. I think mukhang stress pa talaga siya kung titignan. Ayun nga guys, nag-iba yung coloration ng body niya. Especially kumupas yung kulay ng buntot niya. Hindi na siya ganun ka-orange. Pero kung check naman yung form ng katawan niya, okay na okay pa rin naman. I think kakailanganin ko lang ng enough time para makarecover siya. Dahil posibleng nagkaroon na din ng effect sa kanya yung paglipat ko pagmula doon sa tub kung saan siya nanganak
papunta dito sa viewing tank na to. Kung mapapansin nyo guys, nagkaroon ako ng example kanina sa intro natin, yung mga nakabalot ko na gapi na binili sa akin. So pinakita ko talaga yun guys, foreshadowing na kapag nilipat nyo sa ibang place or sa ibang lagayan yung isda or kahit na anong hayop, pag nilipat nyo yan guys sa ibang lugar kung saan maninibago sila, mangangailangan na naman sila ng adjustment ulit para sa bago nilang pinaglipatan. So katulad nga nung nakita nyo kanina, yun, namatay nga yung male ko na feeder, no? And sa tingin ko guys, naging aggressive yung female natin, kaya ganun yung nangyari. Posibleng ayaw niya talaga ng may kasama sa tab, kaya ganun yung naging resulta, no? Napatay niya yung male natin. Posible guys, hinabol niya yun, nagkaroon ng sugat yung fins, then nanghina yung male, tapos yun, nung hindi na makagalaw, doon umatake yung snail, nakain siya. And about naman doon sa fry, I'm not 100% sure, pero isa na yun sa naging suspecha ko, mukhang yung mga dinrap niya na fry, nakain niya na din dahil wala namang ibang nakalagay dun sa tab na yun kundi siya lang na in-isolate ko dahil nga yun, buntis siya. And about naman guys sa nangyari na to, meron akong dalawang scenario na share sa inyo. Una is yung stress na nagre-result sa pagiging aggressive, which is I think ito yung na-experience ko ngayon, especially nung female natin na feeder. Second scenario naman is yung stress na nagre-resolve sa pagkamatay ng mga hayop. Okay? Dahil nagmamatter guys yung behavior din nila. Meron at meron talagang hayop na talagang friendly yung behavior. Kahit saan mo isama, hindi sila aggressive. At meron din namang nagiging aggressive lang dahil ayaw nila ng may ibang kasama. Yun, mas gusto nila ng sila lang. Okay? So, yun yung mga factor guys na kailangan nyo rin i-consider. Kaya hanggat maaari, kung meron kayong alaga, kung sa tingin nyo mas safe sila doon sa place nila, hanggat maaari, bago nyo sila ilipat, mag-create din muna kayo nung ganong safe place or environment na katulad nung pinaglalagyan nila or kung nasan man sila bago nyo sila ilipat. At yung senaryo nga na to guys hindi rin naman nalalayo sa atin. Yes guys, hindi siya nalalayo sa mga tao. Kung ma-observe nyo, yun na-mention ko na buntis yung feeder ko na female. Sa mga pamilyado dyan na makakapanood ng video na to, aware sila dyan na yung mga babaeng buntis, hindi yan pwedeng ma-stress, physical and psychological. Okay? Napaka-importante guys ng peace of mind. Dahil makaka-apekto na din yun sa personality natin. Katulad na nga lang din nung na-share ko kanina na info, posibleng naging aggressive yung female, na-stress siya, kaya mas naging dominant siya doon sa male na feeder ko na kaya namatay. No? So yun, hindi 100% sure, yun lang talaga yung naging insights ko sa mga pangyayari na yun, no? And again, disclaimer, hindi po ako expert. Lahat ng mga na-share ko sa inyo guys is based sa actual experiences ko yan and observation. And shoutout nga pala guys sa mga naka-avail na nung mga gapi natin. Hopefully maparami po sila. And syempre sa mga bago nating viewers dyan, maraming salamat sa inyo. If you think guys na nakatulong ng malaki sa inyo itong topic natin for today, just like, share, comment, and subscribe lang sa channel natin. Share nyo na din guys yung mga videos natin if you think na talagang helpful to, dahil hindi lang to basta pet. Helpful siya guys dahil meron siyang lesson behind sa every episode na ginagawa ko, no? And ayun, shout out ulit sa lahat. Maraming salamat sa inyo. Stay tuned lang. Again, this is GAPtivity. More activity to come. Thank you.